Hindi ako makapaniwala, naka-fertilizer shirt siya. Bulong ng sosyal na dalaga habang si Clau ay patuloy na natatawa sa sarili. 1888, paulit-ulit niyang sambit habang papunta sa mesa, hindi pa rin makapaniwala. Sigurado siyang tama ang narinig niya. Parang formula talaga ng pataba ang binanggit ni Clau, bagay na kahit siya ay hindi kayang kabisaduhin. Sa simpleng tono, sinabi ni Clau na kaya rin niyang isuot ang dati nitong fertilizer shirt at madali lang naman itong tandaan. Para makaiwas sa hiya, sinabi ng dalaga na gutom na siya at nagtanong kung ano ang tanghalian. Ipinagmalaki naman ni Clau ang mga ulam, bagoong may tuyong hasa-hasa, pritong hipon sa asin at tinuyong dalag, lahat ay siya mismo ang nanghuli. Humanga ang dalaga at inamin na tila walang hindi kayang gawin si Clau. Ngunit sagot nito, hindi man siya prinsesa ng kahit sino, isa siyang tunay na babaeng probinsyana. Habang kumakain, hirap ang dalaga sa anghang ng pagkain, ngunit hindi niya ito mapigilang ubusin dahil sa sarap. Napag-usapan din nila ang batang tumutulong kay Clau at nalaman niyang may sakit ito at maaaring hindi na magtagal. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto, kumuha ng pera at ipinakiusap kay Clau na ibigay iyon sa bata. Napangiti si Clau. Napansin ang pagbabago sa kanyang puso. Maging ang dalaga ay nagulat sa sarili. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam ng malasakit. Dahil dati ay sarili lang niya ang iniisip. Maya-maya, pabiro niyang hiniling na hihiramin si Pao ang pusa ng 1 linggo. Ngulit mariing tumangi si Clau, sinabing mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang mawalay dito. Nagpatuloy ang kanilang asaran hanggang sa dumating ang oras ng pag-alis ng dalaga. Bago siya umalis, ibinaba niya ang bintana ng kotse para magpaalam kay Pao, ngulit hindi kay Clau. Sa kabila nito, patuloy na ngumiti si Clau. Masaya sa maikling panahon magkasama sila. Pagkalipas ng 3 araw, mag-isa ang dalaga sa dalampasigan, nalilito sa kanyang nararamdaman. Mabigat ang kanyang isip, parang buhol-buhol na lubid ang kanyang damdamin. May lalaking lumapit at humingi ng kanyang contact details. Kahit hindi siya interesado, ibinigay pa rin niya ito, tila hindi sigurado sa direksyon ng kanyang buhay. Dahil namimiss niya si Pao, agad siyang nag-impake at nagpasiyang bumalik sa probinsya. Tinawagan niya si Clau upang sunduin siya, at dumating nga ito, nakabisikleta. Nagulat ang dalaga at nagreklamo kung bakit wala itong maayos na sasakyan. Ipinaliwanag ni Clau na nasira ang kanyang kariton, kaya hiniram niya ang bisikleta. Iminungkahi ng dalaga na bumili na lang ito ng bago, ngunit ipinagtanggol ni Clau ang bisikleta, sinabing maayos pa naman ito. Pinunarin niya ang suot ng dalaga at sinabing magpalit ito ng mas maayos na damit, dahilan para bumalik sila sa bahay. Habang papunta sa palayan, tuloy-tuloy ang reklamo ng dalaga tungkol sa pagsakay sa bisikleta, ngunit nanatiling kalmado si Clau. Pagdating nila, tinanong kung bakit gustong-gusto ni Clau ang lugar na iyon. Simple lang ang sagot, iyon ang kanyang tahanan. Tinukso siya ng dalaga na may kaluluwa siya ng isang magsasaka. Iminungkahi ni Clau na manghuli sila ng isda, ngunit tumanggi muna ang dalaga at piniling manood. Hindi nagtagal na naig ang kanyang kuryosidad. Kahit nagrereklamo sa putik, sumama rin siya sa lawa. Unti-unti, nasiyahan siya sa karanasan at lalo pang natuwa nang nakahuli siya ng sariling isda. Naging masaya ang sandali hanggang sa magbato siya ng putik kay Clau. Binawaraan siya nito, ngulit nang ulitin niya, gumanti si Clau at aksidenteng tumama ang putik sa kanyang mukha. Nagulat ang dalaga at nag-alala sa kanyang mata, kaya agad siyang tinulungan ni Clau na linisin ito. Marahang hinahawak niya ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala. Nang mapagod, nagpasisya silang magpahinga sa kubo. Inihanda ni Clau ang mga nahuling isda at pinakain sila pati si Pao. Inamin ng dalaga na mas masarap ang isda dahil sila mismo ang nanghuli nito. Sumanga ang si Clau, sinabing mas spesyal ang anumang gawa ng sariling kamay. Habang magkasamang nakaupo sa kubo, sinabi ni Clau na kumain na sila ng mabilis upang makapaghugas sa lawa. Habang nagre-relax at naglalaro sa tubig, inamin ng dalaga na payapa ang lugar, kahit mas gusto pa rin niya ang buhay sa lungsod. Ngumiti si Clau at sinabing ayos na kahit kaunti ay nagustuhan niya. Maging ang dalaga ay nagulat sa sarili. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam ng malasakit dahil dati ay sarili lang niya ang iniisip. At dito nagpapatuloy ang kanilang kwento, isang ugnayan ng mas lalong tumitibay,
puno ng kulitan, pagbabago ng damdamin at hindi nila inaasahang pag-ibig.